Hey, harapang tagapayo, Attorney Lorna, ang utang dapat bayaran, right? Sa legalidad, yun. Walang batas ang puso. Merong batas tayo tungkol sa domestic violence. Pero yung domestic violence, physical, psychological, emotional, sadly, hindi po kasama ang mga LGBT. Ay, dapat Kasi ang mapalitan na yan. nangyari ngayon, 5 years na sila, no? Tapos biglang iniwanan, nagtaksil, walang honesty. Hindi kayo sakop ng ng Republic Act 9262. Pero ang magandang news, meron lang panukala sa Senado na hindi lang babae at bata ang children ang magiging victim ng domestic violence. Pag violence, hindi lang physical, psychological, emotional, verbal. Kasama na ang lalaki, pwede nang maging biktima at ang LGBT. Gusto ko lang i-emphasize na miski na same-sex relationship, kailangan talaga ang basic. Ang basic dyan, hindi lang love. Ang basic dyan, honesty. Ang unang-una nating mahalin dapat ay ang sarili natin. At ang unang-una natin dapat respetuhin ay ang sarili natin. Kung hindi natin marespeto yung sarili natin, hindi talaga tayo irerespetuhin ng iba. So, love, love, love na lang sa atin lahat. Ayan. Mahalin ang sarili. Ayun. Doktora Camille, ano-ano namang mga sinasabing coping mechanism ang makakatulong kay Ayesha? Kasi masakit din yung nangyari kay Ayesha, ha? Totoo So, yun. masakit din yung nangyari sa kanya. Bagamat hindi natin sinisisi na nag-ibigan silang dalawa, nga naman, tinuring niyang kaibigan, tinuruan niya ng kabuhayan, napunta pa sa kanya yung boyfriend, masakit. At kailangan kilalanin niyo rin yun, JR, na masakit ang nangyari kay Ayesha. Ha? So, paano siya makaka-move on? Okay, unang-una, no, ang hirap kasi dito, walang closure. Di ba sinasabi natin, pag nagkaroon ng closure, kahit pa paano, nagkakaroon ng pagkakataon, yung sinasabi nga ni attorney, na letting go and moving on. So, anong pwedeng nangyari, ginawa dito ni Ayesha? Kasi kumisan sinasabi natin palagi yung mga you statement. Ano ibig sabihin nun? Yung parang, ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganto ako. Bakit hindi mo sabihin, Ayesha, na alam mo, nasaktan ako sa ginawa nyo. Para ma-express mo talaga kung ano yung naramdaman mo. Kasi yung mga statements na sinasabi natin, yung sinasabi mo kung ano talaga yung nangyaring pakiramdam mo, siguro kahit pa paano, magagawa ng paraan na magiging magaan yung loob mo sa paghihiwalay nyo. Kasi alam nyo, may mga pagkakataon ngayon, yung ibang mga kabataan, sobrang ambibilis na akala nila sa mga dating apps or kaya yung pag sa mga social media platforms na nakikita nila, isang week pa lang nagkakakilala, akala nila meron na silang exclusivity dun sa relationship nila. Dito tatandaan natin pagdating sa pag-ibig, hindi po natin sinasabi dito na kailangan sobra yung pinapakita nating emosyon, gamitin din natin ang ating mga utak. Yun lang. Sabi nga nila, may utak, may puso. Kailangan pareho yan. Hindi yung galit kaagad ang naghahari sa buong katawan natin. Dr. Love, yung pagpapatawad ba sa taong sabi mo nang niloko ka, right? Kasi hindi nagsabi ng totoo kaagad. Yan ba ay kailangan pang hinga ng kapatawaran sa'yo o nasa puso mo na lang ang kusang pagpapatawad? Ate ko ring dalawang klase yung pagpapatawad. Merong pagpapatawad na naghihintay ka na lalapitan ka na nagkasala sa'yo at sasabihin na nagkasala ako, I admit, nagkasala, humingi ako ng tawad sa'yo. Yun, pinatatawad yun. Meron din naman na hindi talaga lalapit sa'yo para humingi ng tawad. At pag hindi mo pinatawad, ikaw ang magsasuffer. Kaya ang solution, ikaw ang magbigay ng pagpapatawad kahit hindi humihingi ng tawad. Paano kung ang nagustuhan mo ay isang babaeng may asawa na o may karelasyon? Yun ba ay dahilan yung pagkagusto mo sa kanya para masira yung kanilang relasyon? Hindi andun papasok ang respeto. Pag may karelasyon, umatras ka. Kung gusto mo, maghintay ka kung kailan maghiwalay, di ba? At yun ang naging problema ni JR. Si JR lumipat kaagad ng walang closure doon sa dati niyang syota.
Tapos ang kinuha mo pa, yung tao na tinulungan niya. No? So, nawala yung respeto. And I wish, sana yung ginawa kay Ayesha ay hindi gawin sa'yo ni JR. I wish you luck. Ayan, okay.